Ang pangalang Dracula ay minsan nang naitampok sa mga palabas o sa kwento. Kilala siya bilang isang nilalang na uhaw sa dugo ng tao. Katangian niya ang matulog sa kabaong tuwing umaga at nagiging paniki pagsapit ng gabi. Ngunit alam mo ba na si Dracula ay hinango sa tunay na buhay? Hindi man siya kagaya ng literal na vampira at wala siyang kapangyarihan, ngunit ang tunay na Dracula ay mas brutal at walang kaawa-awa kung pumatay. Siya ay labis na kinatatakutan sa kasaysayan dahil sa libu-libong tao na kanyang napatay noong kanyang kapanahunan. Kaya itinuturing siyang isang mabangis na halimaw ng kanyang mga kaaway. Sino ba ang tunay na Dracula at ano ang kanyang kwento? Alright, welcome sa Karunungan PH. Sa videong ito ay ating tutunghayan si Vlad Dracula, ang tunay na Count Dracula. At kung handa ka na, ay simulan na natin. Nagsimula ang kanyang kwento sa Transylvania, na rehiyon ng Romanya, sa lugar kung saan mismo ipinanganak si Vlad III o mas kilala sa tawag na Vlad the Impaler. Ang rehiyon ay dating sakop ng bansang Hungary, subalit dahil natalo ng Serbia ang Austria-Hungary noong unang digmaang pandaigdig ay naging sakop na ito ng Romanya noong 1920. Si Vlad III ay ipinanganak noong taong 1431. Siya ay anak ni Vlad II na pinuno ng Wallachia. Ang kanyang ama ay pinagkalooban ng katawagang Dracul na sa Romanian ito ay nangangahulugang dragon dahil sa kanyang pagiging membro ng Order of the Dragon, isang militanteng grupo na itinatag ng Roman Emperor at hari ng Hungary na si Sigismund. Ang kupo ng Order of the Dragon ay nakatuon bilang pagprotekta sa mga royal families at sumasagupa sa mga kumakalaban sa simbahang Katoliko noong unang panahon. Dahil ang kanyang ama ay nakakuha ng katawagang Dracul, si Vlad naman ay nakakuha rin ng katawagang Dracula na ang ibig sabihin ay Son of Dracul o ang anak ng dragon. Marahil dito hinango ang salitang Dracula na magpasa hanggang ngayon ay nag-iwan ng bakas mula sa ating kasaysayan. Sa panahon ng pamumuno ng kanyang ama ay umusbong ang kaguluhan sa pagitan ng Kristiyanong Europa at ng mga Muslim na lupain ng Ottoman Empire. Ang Transylvania at Wallachia ay madalas na pinangyarihan ng madugong labanan sa pagitan ng Ottoman Empire at ng bansang Hungary. Habang ang mga Persang Ottoman ay sumasakop pa kanluran patungong Europa, ang mga Kristiyanong Kusada naman ay nagtataboy sa mga mananakop. Ang ama ni Vlad ay ipinatawag para sa isang diplomatikong pagpupulong noong 1442 kasama si Sultan Murad II. Isinama niya ang kanyang mga anak na lalaki na sina Vlad at Radu. Si Vlad ay ang pangalawa sa apat na magkakapatid. Nagpunta sila sa sultan upang dumalo sa sinasabing pagpupulong. Ngunit ito pala ay isa lamang bitag. Pagdating doon ay kaagad na inaresto ang kanyang ama pati na ang kanyang mga anak. Subalit ang kanilang ama ay pinalaya sa ilalim ng isang kondisyon na iiwan nito ang kanyang mga anak bilang bihag at upang mapanatili ang ugnayan ng kanyang ama mula sa mga Ottomans. Noong mga panahong iyon, si Dracula ay nasa 11 taong gulang pa lamang. Lumipas ang maraming taon, ang batang Dracula at ang kanyang nakababatang kapatid ay matagal na naging bihag sa ilalim ng mga Ottoman. Ang magkapatid ay hinasa sa larangan ng agham, filosofiya at sining. At siya rin ay naging isang bihasang mangangabayo at mandirigma na lubos na kinagigiliwan ng marami sa imperyo ng kalaban nito. Sa murang edad, ang prinsipe ay maagang nawalay mula sa kanyang tahanan. Matagal itong namalagi sa piling ng kanyang mga kaaway. Kaya nag-iba ang kanyang pananaw mula sa karaniwang mundo. Ang mas malala pa, hindi naging maayos ang sinapit ng kanyang pamilya. Ang kanyang ama ay napatay mula sa pakikipaglaban sa mga Hungarians matapos itong pagtaksila ng mga lokal na boyars o warlord ng Wallachia. Pinatay ang kanyang ama sa mga latian malapit sa Baltini noong 1447. At ang kanyang nakakatandang kapatid na si Mircea ay pinahirapan, binulag at inilibing ng buhay. Ito ang nagtulak kay Vlad bilang maging marahas na mamamatay. Matapos mamatay ng kanyang ama, ipinadala si Vlad ng mga Ottomans sa Wallachia upang pumalit sa pwesto nito. Ngunit hindi pumayag ang mga Hungarians. Sa halip ay tinalaga nila ang kanyang pinsan na si Vladislav II. Dahil sa dami ng kanyang magiging makakasagupa ay walang nagawa si Vlad kundi lumisan na lamang sa lugar. Sa tulong ng mga Ottomans ay matagumpay na nabawi ni Vlad ang pwesto bilang maging pinuno. Subalit ang kanyang pamumuno ay hindi din nagtagal
dahil bumalik si Vladislav II kasama ang libu-libong mga sundalo, kaya nakuhang muli ang kanyang pwesto. Hanggang sa dumating sa punto na naging malapit din ang kalooban ni Vladislav II sa mga Ottomans na hindi ikinagusto ng mga Hungarians. Kaya naging malamig ang koneksyon ng bagong pinuno mula sa mga Hungarians. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Vlad na bawiin ang pwesto na dating pagmamay-ari ng kanyang ama. At doon ipinamalas ni Vlad ang kanyang galing sa pakikipaglaban matapos nitong paslangin ang kanyang sariling pinsan. Ayon sa alamat, personal niya itong pinugutan ng ulo sa one-on-one combat. Matapos noon, naging matagumpay ang pagbawi ni Vlad sa pwesto na dating pagmamay-ari ng kanyang ama. Lingid sa kaalaman ng mga Ottomans na si Vlad ay may tinatagong puot dahil sa kanilang pagbihag sa kanya sa loob ng mahabang panahon, marahil dahil na rin sa sinapit ng kanyang ama. Naging malayo na rin ang kanyang kalooban sa imperyo ng Ottomans. Kaya nang mapasakamay nito ang pamumuno sa lupain ng Wallachia, ay kaagad niyang ipinatigil ang pagbabayad ng buwis sa imperyo ng Ottoman na labis na ikinagalit ng marami. At para masubukan ang kanyang kapangyarihan, ipinatawag ni Vlad ang daan-daang mga boyars o ang mga mayayamang tao na sumusuporta sa imperyo ng mga kaaway para sana sa isang malaking salo-salo. Ngunit dito pala magsisimula ang pagiging marahas ni Vlad nang walang awa niyang pinagtutuhog ng buhay ang mga ito, kasama na ang kanilang mga alalay. May isang pagkakataon noong 1459 nang dumalaw ang mga Ottoman Turks sa kanyang lugar at nakasuot ng turban ang mga ito. Nang sinabihan ni Vlad na tanggalin ng kanilang mga turban, ay tumanggi ang mga Ottomans dahil sagrado raw ang bagay na ito sa kanilang relihiyon. Upang matiyak ni Vlad na ang kanilang turban ay mananatili na sa kanilang ulo, ay kaagad niyang ipinapako na tumagos mismo sa kanilang mga bungo. Nakilala si Vlad sa kanyang nakakatakot na paraan ng pagtorture. Ito ay ang pagpugot ng ulo, pagtanggal ng mga lamang loob, pagbitay, pagbalat ng buhay, at paglibing ng buhay. Ngunit ang pinakapaborito niya ay ang pagtuhog ng buhay sa kanyang mga kalaban. Kaya dito niya nakuha ang bansag na Vlad the Impaler o Vlad ang tagatuhog. Kadalasang ginagawa ang pagtuhog sa isang kahoy o metal na poste na itutusok sa katawan alinman sa harap o sa likod o di kaya patayo. Itutusok ang kahoy mula sa puwet o sa ari ng tao. Maaaring lalabas ang dulo ng poste malapit sa liig, balikat o bibig ng biktima. Kung minsan, ang poste ay pabilog at hindi matalim upang maiwasan ang pagkasira ng lamang loob nito at magiging matagal ang paghihirap ng biktima. Mas lalong umugong ang pangalan ni Vlad dahil sa kanyang pagiging malupit, hindi lang sa buong Transylvania kundi sa buong Europa na labis na ikinatakot ng kanyang mga kaaway. Ang isa sa mga nakakagimbal na ginawa ni Vlad ay noong mga taong 1462 nang kanyang ipinatuhog ng buhay ang sobra sa 20,000 mga kalaban, kabilang na ang mga sundalong nagtaksil at sa mga taong lumabag sa kanyang pamumuno. Nakakalat sa labas ng kanyang palasyo ang mga nakatuhog na tao sa mga nagtataasang poste. Kapag nagtagumpay sila sa labanan laban sa mga kalabang Ottomans, ay nagpapahanda si Vlad ng isang salo-salo sa kanyang palasyo habang nasa gilid ang mga nakatuhog ng mga kalaban upang maipakita niya ang kanyang kalupitan sa mga mamamayan. Ayon pa nga sa ilang mga ulat, na isinasawsaw niya ang kanyang tinapay sa dugo ng mga kalaban bago niya ito kainin. Marahil ito ang naging inspirasyon sa mga kwento ng mga vampirang uhaw sa dugo. Ngunit dahil sa init ng labanan ay naalarma ang kalabang imperyo sa kalupitan ni Dracula. Inutusan ng sultan ang libu-libo sa kanyang mga kawal na tumungo sa pinaghaharian ni Vlad upang wakasan ang kasamaan nito. Dahil sa rami ng mga kalaban ni Vlad, ay alam niyang hindi niya kayang talunin ng mga ito. Kaya kaagad niyang sinunog ang mga lugar na maaaring patutunguhan ng mga sundalong kaaway. Pinaslang niya ang lahat ng mga tao sa lugar. Pagdating ng mga Ottoman sa Wallachia, ay nagtataka sila kung bakit walang kahit na isang tao sa lugar. Tumambad sa kanila ang libu-libong bangkay na nakatuhog sa mga nagtataasang poste. Karamihan sa mga ito ay naaagnas na at kinakain ng mga ibon. Nagmistulang gubat na puno ng nakatuhog na tao ang kanilang nakikita. Ayon sa pagtatansya, nasa mahigit 80,000 katao ang napatay ni Vlad sa panahon ng kanyang pamumuno. Dito ay nagkaroon ng labanan laban sa mga Ottomans at sa hukbo ni Vlad. Dahil maliit lamang ang hukbo ni Vlad ay natalo ito. Tumakas si Vlad at nagtungo sa Hungary upang humingi ng tulong.
Ngunit sa halip na tulungan ay ikinulong siya ng hari ng Hungary ng mahigit sa 12 taon. Habang siya ay nasa Hungary ay kumalat ang balita sa buong lupain na umabot sa hari ng Moldovia. Kaagad naman itong humiling na pakawalan si Vlad at hayaan itong bumalik sa Wallachia. Sa pamamagitan naman ng pakiusap ng hari ay tuluyang nakalaya si Vlad. Pagsapit ng 1446 ay nais ni Vlad na makuhang muli ang kanyang pwesto. Ngunit sa kasamaang palad ay napatay ito ng mga Ottoman sa isang labanan. Sa galit ng kalaban sa kanyang mga ginawa, pinugot nila ang ulo ni Dracula at pinadala sa sultan na isinabit sa pinto ng syudad ng Constantinople. Sa kagustuhang makabalik sa dati niyang pwesto ay nauwi sa isang masalimuot na katapusan. Dito nagtapos ang kasamaan ng isang marahas na Dracula. Napatay man ito, subalit nag-iwan ng bangungot sa mamamayan ng kalabang imperyo. Gaano man siya kasama ay natuldukan din ito sa kamay ng mga Ottomans. Ang pangalan ni Vlad the Impaler ay ginawang inspirasyon ng mga author at direktor mula sa mga kwento at palabas, kagaya na lamang ng nobela ni Bram Stoker noong 1897 na may pamagat na Dracula, na ginawa naman ng pelikula ni Francis Ford Coppola noong 1992. Ikaw, paborito mo ba ang karakter ni Dracula sa mga palabas? Ngayon alam mo na ang istorya ng tunay na Dracula, isa sa pinakamalupit na pinuno sa kasaysayan ng Europa. Kung nagustuhan mo ang kanyang kwento, ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood.